Halos lahat. Sir, sorry po kasi ang ating mga kababayan ngayon because of this revelation, alam niyo ho yun, lalo silang nagiging interesado at quote-unquote uhaw sa impormasyon. Yung pong Ari Perez ay USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Meron din pong Arthur Bisnar, USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr., USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III, USEC for Office of the Secretary. Samuel Turgano, USEC for Legal Services. At itong si USEC Nick Conti, Undersecretary for Planning, na pumalit po dito kay USEC Cabral. Ito ho ang pinag-uusapan nating team. Ito po sila ito, yung aking mga binanggit na mga USEC ngayon na kasusumpa pa lang sa tungkulin. Yes po. Ako po ay may impormasyon tungkol sa iba pa sa mga opisyales sa DPWH. Pero I think it's safe to say, Sir Ted, na pag nasa DPWH ka, halos lahat po ng mga bagong appointees ay nilalapitan ng mga contractor. Kaya ayoko lang naman pong sabihin na yung mga babanggitin ko lang ang dapat mag-disclose. I don't see why it's controversial to ask that they disclose their connections with contractors, all of them. Yung magsasabi na wala silang connection, mabuti na malalaman natin na wala pa silang connection. Pero several of the names that you mentioned. Pero yung iba naman, I think wala. I mean, lalo na po yung mga hindi naman galing sa industriya ng construction. Okay. Opo. When you say po connection, Congressman, connection as in meron silang relasyon ng contractor, either relasyon bilang relative o relasyon sa negosyo. Ano po? Can you just clarify please? May nagsabi sa akin na meron miyembro ng team ni Secretary Dizon na mismo ay contractor. Pero sinabi ko po sa aking press con na hindi naman ako naniniwala dito. Ito po ay aking nire-relay lang para pwede nilang isa publiko ang kanilang mga connection sa mga contractor. Pero Sir Ted, baka alam niyo din po ang mga district engineering and regional offices ng DPWH ay may marami din mga opisyales na mga contractor. Kasi pag ikaw ang nag-a-award ng mga kontrata, yung logical ay gumawa ka na rin ng kumpanya at sarili mo i-award, di ba? Kaya nangyari nga itong skandalong ito, kaya nga po nangyari at yan nga po lumalabas na sa investigation. So Congressman, yung mga contractors na binabanggit nyo, meron ba ho kayong pwede mabanggit? Sino-sino mga contractor ito? Ito pa rin ba yung nandun sa 15 listahan? Nasa yung 15 na listahan ng presidente? Ito ba rin ba yung contractor dyan sa inyong distrito? Sino-sino po ito? Hindi po mga contractor ang mga source ko. Ang ilan ay nasa kongreso, ang ilan naman po ay nasa media, ang ilan ay may mga pribadong individual. At hindi po yung contractor po na kumakausap po sa mga sinasabi niyong team ni Secretary Dizon. Meron isang tao na nagsabi sa akin na ang source niya ay contractor na mismong kumausap sa miyembro ng team ni Sec Dizon sa labas ng opisina. At baka may hinihingi na yung team kaya gusto nilang lumabas din ng balitang ito para wag nilang ipitin siguro yung mga contractors kapalit ng isang konsiderasyon. Pero I don't really want to go into the details that I have not heard firsthand. And I said naman po in my press con yesterday na hindi naman firsthand ang impormasyon ko, pero credible po ang mga ibang mga sources ko, at dahil marami po ang mga narinig ko, ang sinasabi po ay where there's smoke, there's fire. So I'm just asking for transparency. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!